Magandang umaga sa inyo mga kapalaboy. Kaway-kaway tayo dyan. Kamusta kayo? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, Pinoy Palaboy at Traveling Goods, huwag niyo kalimutan i-subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video at sa mga susunod na mga gulay na ating mga lalakbayin, okay? Sa mga kapalaboy. Sa araw na to, nandito tayo sa farm ni Jomar. Jomar, kaway-kaway. Ayan, si Jomar, ito siya isang farmer hero dito mula sa bayan ng Pulunuling, Tupi, South Cotabato. So sa ngayon, itong nakikita ninyo, ito yung cabbage nila or tinatawag nilang repolyo. So si Jomar, bibigyan tayo ng konting info about kung paano magtanim ng repolyo from start niya. Okay? So Jomar, ano mga sekreto nitong repolyo para maging maganda yung harvest natin? Para maging mabigat, walang insekto. Ano ba yung mga ginagawa? Ito lang guys, punta naman yung repolyo mula sa nursery natin ulit. Kailangan monitor natin siya kagaya naman sa ibabaw. Monitor natin siya. Ang pinakakalaban natin sa repolyo is yung mga uod. Yung maliliit na uod dala ng mga butterfly na maliliit. Alibang-bang kumbaga tawagin sa atin sa farming. White flies ba yun? Sana din yun. Pag ang repolyo, wala po itong sikreto. Ang pinakasikreto na ginagawa nila dito is binabantayan talaga siya. Bakit? Halimbawa niyan, pag simula niya na mag-balls, gaya niyan, pag hindi mo siya na-monitor, kailangan araw-araw mo siya tingnan dito. Pag hindi mo yan na-monitor at hindi mo na-applyan agad ng insecticide, pesticides, ang mangyayari niyan, mas lalala pa siya. Mas mauubos yung dahon niya, magiging parang salaan yung tingnan. Kaya yun yung nagiging damage ng tulad ng ganito, mas malala pa siya rito. Butas-butas. Pag dumami yon, kakainin yung bulls sa loob, mawawala yung bulls niya. Pangalawa, para maging malaki yung bulls ng repolyo natin is pagtanim natin, huwag talaga natin lapitin kagaya nito. Yung mas tikit talaga. Mas malayo. Medyo malayo ng konti. Importante, mas mataba yung lupa, apply natin siya ng fertilizer. Pag mas mataba yung repolyo, pag bulls niyan, pag bunga niyan is mas malaki. Ayun, yun ang sekreto. Yun lang, bantayan lang talaga natin yung repolyo na huwag talaga siyang atakin ng mga ilang days ba siya bago siya i-harvest? Na-harvest siya 45 days mula sa pag-transplant. Okay. So almost 1 month and a half lang. Okay. Mula sa nursery, pag-transplant dito, pagkabuhay, diretso na yan. Magbibilang lang kayo ng pinakamabang 45 days, magkakaroon na yan ng balls, ma-harvest ninyo. Ano ba yung effect ng pag-upland pa yung bundok sa gilid ka ng bundok yung magtanim? Ano ba yung advantage niya pag nagtanim ka ng repolyo? Kasi unang tanim lang namin ng repolyo rito. So ngayon nakikita ko mas mataba talaga ang repolyo sa bundok. Kasi bakit? Yung lupa sa bundok is mas marami siyang nutrients, hindi gaya ng nasa patag na mas gamit siya. Sa bundok kasi is kagaya nito, bagong kaingin, mas mataba yung lupa. Kasi hindi siya nataniman ng kahit anong tanim noon. Ang tanim namin dito is repolyo kagad. Yun. So mas mabilis yung paglaki, ano? Yeah. Kaya nakikita natin ang lalaki ng mga repolyo. Gaya niyan. Nagsa-start pa lang siya mag-bowl, no? Pag malaki na yan, pag nagkaroon na siya ng bunga, mas malaki yan, gagawin niya ito parang corona yan. So ngayon Mar, yung may may uod gaya nito, anong tinitira niya dyan? Sa amin dito, nasa company nila, ang tinitira talaga namin dito is alika. Minsan naman yung tinatawag na asin, para talaga yun sa repolyo. Asin? Asin na gamot, pesticides. Pangalan nun asin at saka isa alika, kasi yun talaga pang repolyo yun. Matapang yun. Hindi kasi ito natatanggal ng mga kagaya ng mga uod na ganyan dito. Hindi yan natatanggal ng mga normal lang na pesticides, insecticides. May gamot talaga para dito sa repolyo. So ano ang assurance niya na magiging okay? Mga ilang mga ilang weeks para hindi siya ulit atakihin ng mga ganong insekto? Salitan lang ng araw. Kasi nga pag nag-spray ka nito tapos maulanan, matatanggal agad yung gamot. Kailangan pag tapos ng ulan, monitor mo kagad, tapos apply ka kagad ng spray. So, pero pag hindi naman umulan, okay lang? At least pag hindi umulan, at least meron kang interval na 3 to 4 days or 1 week. May spray ka ulit? Oo. Tsaka depende na rin sa sitwasyon ng repolyuhan. Minsan kasi umasa tayo na 7 days, yun pala 7 days, ina-atake na tayo dito. Tsaka monitor talaga natin, wag yung pagtanim natin, iwanan natin kagad. Pagbalik natin,
Ang naiwan na rin ng uod ang maiwan. Yun. Yung market price natin ng Repolyo Mar, magkano? Sa ngayon, hindi ko pa ano yung market price, pero ina-expect namin sa ngayon, meron sa labas na at least 20 per kilo. Ayun. Ganda din yung presyo. Sa mga ilang piraso to lahat dito, Mark? Na repolyo. Tinanin namin dito is nasa 3,000 Na puno, no? na puno. Usually, mga More or ilang less percent? 3,000. Mga ilang percent ang mabuhay? More or less 80% yung nabuhay dito. Kasi gawa nung sa nursery pa, nabuhasan siya, tapos dito paglipat, Hindi talaga may iwasan, no? gaya ng dito. Papansin nyo mayroong mga puwang kasi nga nung paglipat namin is low pressure, kinabukasan ininit siya ng mga 2 linggo kaya minsan ang iba namatay, ito lang natira. Pero yung sa ibaba, nasa ibabaw, medyo marami sila kasi nga nabuhay sila lahat kasi ulan namin yan nilipat tapos 1 linggo din ulan. Magkabasa sila Mar o iba? Iba. 1 buwan dyan, Ito 2 buwan. dito 2 buwan. Hmm. Ito, kunting ano na lang to, ma-harvest na rin. So pag ganitong mukha Mar ng Repolyo, mga ilang days na lang or weeks siya Ito, tapos ma-harvest? kalating buwan na lang ito, meron na ito. Ma-harvest na po natin ito, yung kalating buwan. Ayos. 2 weeks na lang, harvest na. Mabilis na lang ito pagdating ng ano. Pag nakikita nyo ng maging uulbo na yan dito, Nag-start na siya mag-bowl. yeah, makikita nyo yan dito, malaking malaki na, yun na yung time na harvest na kayo. Hmm. Sa isang puno Mar, mga ilang kilo niya siya na estimate? Sa ganito kalaking puno, kagaya nyan, minsan mayroong 2 kilo dyan. Hmm. Pag medyo mahina yung repolyo, pag maliit na maliit, pinakamaliit niyan is 1 kilo. Pero kagaya nito, mga 2 kilo, tapos pag harvest mo niyan, magkakaroon niya ng sanga, mamumungay ulit ang pangalawa. Hmm. So halimbawa ganyan Mar, marami kasi siyang sanga, isang punuan. Ito, pag tanim talaga namin ito is may sanga na to. Sa nursery pa lang may sanga na siya. Kaya ito magiging 2 yung bungahan niya. Medyo maliit ito pero kukuha ito ng 1 kilo. Dalawa sila. Ito marami ito, kaya inatak ito ng ito naputol to pag lipat. Kaya 3 ito, 3 din yung magiging bunga niya. So hindi yan masyadong lalaki. Hindi ito masyadong lalaki, mga 1 kilo kalahati. Pinakamaliit niyan is nasa Kalating kilo. 3/4 na kilo ang pinakamaliit niyan. Hmm. Kasi ito nagiging sanga na lang. Pero ito mga main pato nila, abot niyan 2.